At ngayon, mayroon po tayong isang napaka-importanting update tungkol sa batas na inaabangan ng buong crypto industry. At yan po ay walang iba kundi ang Clarity Act. Kung akala po ninyo ay malayo pa ang katapusan ng taon, nagkakamali po kayo. Sa mundo ng politika po sa Washington DC, ang tunay na deadline ay hindi po December, kundi ang darating na August 2026. Sabi po sa balita natin dito kay CoinGate, Clarity Act now faces August deadline. Will it pass in 2026? Ayan. Meron pong pahayag si G. Kim. Siya po ang CEO ng Crypto Council for Innovation. Ayon sa kanya, tayo ay nasa gitna daw ng isang decisive legislative period. Ang oras ay unti-unti nang nauubos. Mayroon na lamang tayong natitirang humigit kumulang 13 weeks sa Senate floor para magkaroon ng pinal na desisyon. Kapag lumampas tayo sa August summer recess ng walang pirmadong batas, malaki po ang posibilidad na mapunta na ito sa legislative limbo o tuluyan ng makalimutan dahil sa papalapit na midterm elections. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng balitang ito at kung bakit ang fully market odds ay biglang bumagsak. Yan, simulan po natin ang tungkol sa 13 weeks na pagsubok. Bakit August ang tunay na deadline? Yan, sabi dito, G. Kim, CEO of the Crypto Council for Innovation, says time is tight. We have about 13 weeks left on the Senate floor to get something done, Kim said per Crypto in America report. He referred to what many in Washington believe is the true deadline, which is getting an agreed upon bill to Donald Trump before the summer recess. The effective deadline could be closer as the Clarity Act markup is expected in May. The time will be shortened by congressional breaks and other pressures, probably to about 9 or 10 weeks. Members of Congress have other priorities, such as reauthorizing surveillance laws, negotiating the budget, and approving critical homeland security funding. The Clarity Act must first pass the Senate Banking Committee before going to the Senate floor, and the negotiations have been stalled for months. A previous effort to advance the bill was halted when it lost crucial industry support. The prospect of an April review has now been pushed back and the focus is on review in May. Yan, paliwanag po natin bakit nga ba August? Sa Amerika, ang Congress ay nagkakaroon po kasi ng mahabang recess pagsapit po ng buwan ng August. Kapag naisumite ang napagkasundo ang bill kay President Donald Trump, bago po ang panahong ito, ang atensyon ng mga mambabatas ay lilipat na sa pangangampanya para sa midterm elections. Ibig pong sabihin, ang Clarity Act ay mawawala na sa priority list. Sinasabi po ni G. Kim dito na bagamat may 13 weeks pa sa papel, sa realidad ay baka 9 hanggang 10 weeks na lamang ito. At bakit? Dahil kailangang isingit po ng Senate ang iba pang mga usapin gaya po ng budget negotiations, homeland security funding at ang reauthorization ng surveillance laws. Ang Clarity Act ay nakikipagsiksikan sa isang napakasikip na schedule. Kailangan muna itong dumaan sa Senate Banking Committee bago po ito makarating sa main Senate floor at sa ngayon, ang negosasyon ay mahigit ilang buwan nang stalled o hindi po gumagalaw. Sa aking opinyon ay nakikita natin dito ang classic na political gridlock. Bilang mga investors, kailangan nating maintindihan na ang crypto ay isa lamang sa maraming prioridad ng gobyerno. Ang sense of urgency na nararamdaman natin ay hindi lang tumutugma sa bilis ng gobyerno. Sa tingin ko, ang May markup na inaasahan ay ang huling pagkakataon para magkaroon ng momentum.
Kung aabot po tayo ng June nang wala pang malinaw na petsa para sa botohan, ang 2026 approval ay magiging isang malaking pangarap na lamang. Ang schedule ng Senate ay ang ating pinakamalaking kalaban sa puntong ito. At ang bawat linggong dumadaan ng walang markup ay isang linggong nawawala sa ating pabor. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa fully market odds at ang pagbagsak ng kumpiyansa. Ayan. Isa pong malakas na indicator ng market sentiment ay ang fully market odds dito. Ang sabi po rito ay now netizens have questioning whether the bill will pass in 2026. Fully market odds for the Clarity Act approval drop to 46% from 65% earlier, which shows declining optimism. Yan po yung chart. Kamakailan lamang ang tsansa raw na makapasa ang Clarity Act ngayong taong 2026 ay bumagsak mula sa 65% patungong 46% na lamang. Ito po ay isang major drop na nagpapakita na ang mga betting markets o ang mga taong naglalagay ng pera sa prediksyong ito ay nawawalan na ng pag-asa. Ano nga ba ang dahilan ng pagbagsak na ito? Una po rito ay ang babala mula sa JP Morgan. Sinasabi ng kanilang mga analyst na kung makuha ng mga Democrats ang kontrol sa House matapos po ang midterm elections, ang Clarity Act ay baka tuluyan ng mabasura o mabago ng husto. Dagdag pa rito, ang mga Senate Democrats ay humihingi na ngayon ng mga bagong ethics provisions sa loob ng bill na lalong nagpapatagal sa proseso. Sa aking opinyon, ang pagbagsak po ng odds sa fully market ay hindi natin dapat baliwalain. Ito po ay refleksyon ng political reality. Kapag nakikita ng mga tao na nagdadagdag ng mga bagong kondisyon ang mga mambabatas, gaya po ng ethics provision na ito ay madalas na ginagamit na delay tactic. Kaya sa tingin ko, ang 46% odds ay makatarungan sa ngayon dahil sa dami ng mga moving parts. Dapat po nating tandaan na ang Clarity Act ay hindi lang tungkol sa crypto. Ito po ay tungkol sa kapangyarihan kung sino ang magre-regulate. Ang SEC ba o ang CFTC? Hanggat hindi po nagkakasundo ang dalawang partido sa mga maliliit na detalye, ang market ay mananatiling uncertain. Ang pagbaba po ng odds ay isang babala sa ating mga holders na huwag iasa ang ating buong strategy sa pagpasa ng batas na ito ngayong taon. Kailangan po natin na maging handa sa scenario na ang taong 2027, ito na ang susunod na window para sa regulasyon. Pag-usapan naman po natin ang labanan sa stablecoin yield. Sabi rito, one of the main issues is how to deal with rewards and yields associated with the stablecoins. Senator Tom Tillis has called for a measured approach, insisting a broad consensus. Sabi niya dito, it is very important to me not to accelerate things, to hear everybody and give them rational basis for what we do accept and what we don't accept. Yan ang kanyang sinabi. However, bankers are ramping up, citing risk of regulatory loopholes, especially for stablecoin yields. Meanwhile, crypto companies and lobby groups are urging legislators to accept the Clarity Act. They have warned that delays could put the US at a competitive disadvantage in digital finance. Ayan. Isa po sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng Clarity Act ay ang usapin po sa stablecoin yield. Ito po ang nagiging sticking point sa pagitan ng mga bankers at ng crypto industry. Ang mga bangko ay natatakot sa mga regulatory loopholes, lalo na kung ang mga stablecoins ay magsisimulang magbigay ng rewards o yields na katulad ng mga traditional na bank deposits. Si Senator Tom Tillis ay nananawagan para sa isang measured approach. Ayon po sa kanya, hindi dapat madaliin ang pagpasa kung hindi pa lahat ay sang-ayon.
Sinasabi niya na kailangang marinig ang lahat ng panig para magkaroon po ng rational basis sa kung ano ang tatanggapin at hindi tatanggapin sa bill. Sa kabilang banda, ang mga crypto lobby groups naman ay nagbabala ng bawat araw na delay ay naglalagay sa United States sa isang competitive disadvantage laban sa ibang bansa na mayroon ng malinaw na rules. Sa aking opinyon, ang issue ng stablecoin yield ay ang puso ng labanang ito. At ang tanong ay bakit? Dahil ito ay direktang kompetisyon sa mga tradisyonal na bangko. Kung ang isang stablecoin ay pwedeng magbigay ng mas mataas na yield kaysa sa isang savings account nang walang masyadong regulasyon, mawawalan po ng deposit ang mga bangko. Kaya naman ginagawa ng mga banking lobbyist ang lahat para lagyan ng brakes ang bill na ito. Naniniwala ako na ang compromise sa stablecoin yield ang magiging susi. Kung mapapansin po ninyo, si G. Kim ay medyo optimistic pa rin. Sinasabi niya na kapag ang issue na ito ay sorted out na, ang lahat ay pwedeng gumalaw ng mabilis. Pero ang bilis sa Washington ay iba sa bilis sa trading. Ang aking pananaw ay kailangang magbigay po ng kaunting concession ang crypto industry sa mga bangko para lang makausad ang Clarity Act. Kung ipipilit po ang full yield freedom, baka ma-stuck o maipit tayo hanggang August at tuluyan ng mamatay ang bill. Pag-usapan naman po natin si Kevin Warsh. Yan ang nomination ni Kevin Warsh. May pag-asa pa ba? Sabi po dito, in the meantime, the committee is also moving to vote on Kevin Warsh nomination on April 29. Yan, sa gitna po ng lahat ng ito, may isang mahalagang petsa po tayong dapat bantayan. At muli, yan po ay ang April 29. Bukas na po ito. Yan, ngayon po pala ito. Yan, April 29. Ang Senate Banking Committee ay nakatakdang bumoto para sa nominasyon ni Kevin Warsh. Si Warsh ay piniling kapalit po ni Jerome Powell bilang Fed Chair ni President Trump. At kilala po siya bilang isang taong may bukas na pananaw sa crypto at saka Bitcoin. Bagamat skeptic po siya sa ilang mga altcoins. Sinasabi po ni Senator Cynthia Lummis na ang Senate ay pwede pong mag-consider ng bill sa May matapos po ang kasalukuyang break. Ang pagpasok po ni Kevin Warsh bilang Fed Chairman ay pwedeng magbigay po ng bagong impetus o lakas para sa markup ng Clarity Act. Ang pagkakaroon ng isang pro-crypto o at least crypto-literate na Fed Chairman ay malaking bagay para mapanatag po ang loob ng mga mambabatas na nag-aalangan sa mga risk ng digital assets. Sa aking opinyon ay napaka-importante po ng April 29 vote para dito kay Kevin Warsh. Kung makakapasa po itong si Warsh, ito ay magsisilbing green light para sa mas agresibong pag-usad ng mga crypto bills. Si Warsh ay hindi lamang po basta economist. Siya ay isang taong nakakaintindi sa teknolohiya ng blockchain. Sa tingin ko, ang kanyang appointment ang magsisilbing bridge para mapag-isa ang mga mambabatas. Pero kailangan po natin na maging maingat. Kahit may pro-crypto Fed Chair, ang legislative process ay nasa kamay pa rin ng Senate. Kaya ang masasabi ko po ay ang appointment po ni Warsh ay isang positive catalyst. Pero hindi ito ang magic solution. Ang tunay na laban ay nasa Senate floor pa rin. Kung ang markup ay hindi mangyayari sa May, gaya ng sinasabi ni Senator Lummis, ang momentum ay mabilis na mawawala. Ang bawat update mula sa Senate Banking Committee sa darating na linggo ang magdidikta kung ang ating mga XRP at iba pang mga assets ay makakakita ng regulatory clarity ngayong taon. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa midterm elections kung saan ay ang tunay na threat. Yan, huwag nating kakalimutan na ang elephant in the room ay ang 2026 midterm elections. Sa politika, kapag malapit na ang election, ang mga mambabatas ay nagiging mas risk-averse o takot kumuha ng mga kontrobersyal na desisyon. Ang Clarity Act ay itinuturing na isang bold move or matapang na galaw.
At kung sa tingin ng mga mambabatas ay gagamitin ito laban sa kanila ng kanilang mga kalaban sa kampanya, mas pipiliin nilang i-delay ito. Ang JP Morgan naman ay nagbigay na ng babala. Ang priorities ng Congress ay magbabago. Kapag nagsimula na ang kampanya, ang focus ay mapupunta sa mga isyong mas malapit sa sikmura ng masa, gaya po ng inflation, trabaho at saka national security. Ang crypto regulation, sa kasamaang palad ay madalas na tinitignan bilang isang niche issue lamang ng mga politiko. Sa aking opinyon, ang pinaka-critical na bahagi ng ating analysis ay ang midterm elections, ang magsasara ng pinto para sa taong ito, 2026. Kung ako po ang tatanungin, ang window natin ay hanggang June 2026 na lamang. Pagdating po ng July, ang focus ay mapupunta na sa mga conventions at saka rallies. Ang Clarity Act ay kailangan pong maging isang done deal bago po matapos ang June para masiguradong mapipirmahan ito ni Trump. Nakikita ko rito na ang mga lobby groups ay nagmamadali dahil alam nila ang realidad na ito. Ang opinion ko para po sa atin ay bantayan po natin ang news cycle sa darating na buwan ng May. Ang May, ito po ang buwan na magsisilbing make or break month para sa Clarity Act. Kung makakita po tayo ng matagumpay na markup sa Senate Banking Committee sa loob ng susunod na 30 days, ang fully market odds ay mabilis na tatalon pabalik po sa 60% pataas. Pero kung mananatili tayong tahimik hanggang June, ihanda po ang ating mga sarili sa isang long wait or mahabang paghihintay. Ang tagumpay po ng batas na ito ay nakasalalay sa kung gaano kabilis makakahanap ng kompromiso sa stablecoin yields at saka ethics provisions. At ayan, sa kabuuan, ang mensahe po sa balitang ito ay simple lamang. Ang Clarity Act ay nasa isang critical intersection. Sa loob ng susunod na 13 weeks, malalaman po natin kung ang United States ay tuluyan na bang yayakap sa crypto regulation o kung muli ba tayong maiiwan sa kangkungan habang ang ibang bansa ay umuunlad na. Ang August deadline ay hindi po ito biro at ang bawat araw na lumilipas ay mahalaga. Mula po sa 46% odds ng fully market hanggang sa mahalagang botohan para kay Kevin Warsh, dito ngayon pong April 29, ang crypto landscape ay mabilis na nagbabago. Kaya manatiling alerto, wag lang tumingin sa presyo, kundi pati na rin sa mga galaw sa Washington. Ang ating kaalaman sa mga legislative updates na ito ang magbibigay po sa atin ng edge sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.